Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong dagdag po ng taon ngayong araw na ito. So, maraming salamat po sa Panginoon na sa edad ko po na, sasabihin ko na, sa edad kong 42, 24 pala. Sa edad ko pong 42, nakita ko na po yung purpose ko sa buhay ko. Salamat sa Panginoon po. Maraming salamat po. Yun po ay 7 years ago nang nakakilala po ako sa Panginoon. At nagpapasalamat po ako na masasabi ko po ngayon sa harap po ng Panginoon na sa 7 taon na yon, simula nung nakilala ko siya, napakabuti po talaga ng Panginoon sa akin at sa pamilya ko. Kaya talagang ang sarap po talagang kantahin, di ba po? Tagos sa puso, yung goodness of God. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to us. Amen po ba? So, sabay-sabay po tayong tumayo at pusugin po natin ang salita ng Diyos na ibabahagi po natin ngayong araw na ito. So, sabay-sabay po nating basahin sa Ephesians 3:17 to 19. So, sabay-sabay po tayo mga kapatid. So that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, Lord God Jesus. You are the sovereign God that we know, Lord God Jesus. You are the omnipotent, omnipresent, omniscient, Lord God, Panginoon, O Lord God, in our life, O Lord God Jesus. The Creator, the greatest, the highest. All thrones and dominions are with you, O Lord God Jesus. Lord, thank you for your presence, O Lord. Thank you, Panginoon, for your protection. And thank you for this day, O Lord God Jesus, that you are feeding us with your word, O Lord God. Lord, samahan mo kami, Panginoon, O Lord God Jesus. Samahan mo kami, Panginoon. And Lord, but before that, before knowing the word of God that you want us to know, please cleanse our hearts, cleanse our mind, purify our hearts as we worship you. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil lagi mo kaming pinapatawad. Thank you for saving us, Panginoon. Thank you for your saving grace that always surrounds us, Panginoon. Thank you for your genuine love that always encompasses us. Thank you, Panginoon, O Lord God Jesus. Ngayon pa lamang ay tinatanggap na namin ang iyong kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay tinatanggap na namin, Panginoon, ang kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin. Lord, samahan mo kami sa araw na ito, Panginoon, O Lord God Jesus. Dahil ikaw lamang po, Panginoon, ang dapat namin maitaas. Ako po bilang iyong lingkod, Panginoon, ay hindi ko kakayanin ang ako'y mag-isa. Kaya, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran. Just make me a vessel of your honor, O Lord God Jesus. Samahan mo kami, Panginoon, kasama ng iyong banal na Espiritu. At ang lahat ng revelation na ibibigay mo sa amin, Panginoon, ay baunin namin sa aming araw-araw na buhay at mamutawid sa aming puso. Lord, alisin mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang pinagdadaanan ngayon. Bagkus, Panginoon, ay linawin mo ang puso at isipan nila na mapakinggan ang iyong salita. Ano po ba ang gusto mo, Panginoon, na malaman nila? Salamat sa iyo, Panginoon. Mahal na mahal ka namin. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Praise God. Are we blessed? Amen. Ngayon pa lamang po ay excited na tayo, di ba po, na malaman ang salita ng Diyos? That's why we are so blessed. We are so blessed kasi hindi po lahat ng tao sa paligid natin ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos.
At it is also our burden as a Christians na malaman din po ito ng mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Kung tayo po ay nabibless, napakasarap po sa pakiramdam yung nabibless din po natin yung mga mahal natin sa buhay at yung mga tao sa paligid natin. Amen? Amen. So, Ephesians 3:17-19 po. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. And I pray that you, being rooted and established in love. Being rooted. Nakaugat. Ibig sabihin yung foundation niya sobrang lalim po, di ba po? Hindi siya bastang tinusok lang kumbaga sa puno. Siya ay talagang nakaugat, nakabaon sa lupa. Naka-established, kumbaga sa building, napakaganda ng kanyang pundasyon. Matitibay ang bakal ng building na yun. Established, rooted, may have power. I pray that you being rooted and established in love may have power together with all the Lord's holy people. Kasama po ng mga banal na tao. At alam po natin, day by day, tinatabas tayo ng Panginoon para tayo ay maging karapat-dapat sa harap niya. Pakitulungan na lang po ako sa mga English speaker. Alam ko, si Miss Amna, alam kong tutulungan ako sa ating Myanmar visitor. At si Sister Cathy, you know. Yes. Thank you so much, and to our brother. Yan. So, I know that God will help us to understand even though it's Tagalog. Yes po ba? Amen. So, napakasarap po kasi talagang i-express yung gusto mong ipasabi ng Panginoon sa sarili mong salita. So, magtulungan po tayo. Amen po ba? Amen. So, yun, ulitin ko po. I pray that you being rooted and established with love. Alam niyo po kung sino po ang nagsabi nito sa mga taga-Ephesians? Sino po ang nakakaalam? Si Nikki lang ata ang 95 ngayon. Si Paul. Na siya to po ay dating si Saul. Paul is the best example of being a bold Christian. Yung boldness niya to spread the word of God. Yun po yung example na binibigay sa atin lagi. Sa salita po ng Diyos, sa scriptures, si Paul po ang isang magandang example po ng mabuting Kristiyano na meron siyang lakas ng loob. Yung alam niya, kasi alam mo pag kilala mo ang tao, pag mahal mo ang tao, napakadali sa'yo. Kumbaga sa presidente natin, pag alam mo na may tiwala ka sa kanya, ipaglalaban mo siya eh. Noong mga panahon ng eleksyon dito, talagang naglalabanan si Lenny at si BBM. Kasi kilala natin sila, alam natin yung plataforma nila. At tayo bilang Kristiyano, alam natin yung pundasyon natin sa harap ng Panginoon. Alam natin kung sino ang Diyos na pinupuri natin. Kaya tayo, alam ko, naniniwala po ako, na lahat po tayo dito ay rooted sa presensya ng Panginoon. Tayo ay nakaugat na hindi basta-basta mabubunot. Amen po ba? Mabubunot po ba tayo basta-basta ng kalaban? Hindi po. Amen. So, okay. Isa pa sa notable quote po ni Apostle Paul po ay, "For me, to live is Christ, and to die is gain." Yan po ay sinabi niya sa Philippians 1:21. Sinabi po yan ni Apostle Paul. Bakit niya po nasabi yan? That for me, to live is Christ, and to die is gain. Para po kay Paul, ang mamuhay bilang Kristiyano, ang mabuhay para sa Panginoon, at ang mabuhay na mahalin mo ang Panginoong Hesukristo, ay buhay na walang hanggan. At ang kamatayan ng iyong katawan dito sa lupa, ito'y hiram lamang. Dahil alam mo that if you will die with the Christ, you will gain in heaven. Amen po ba? You will gain. Sasagana ka, kapatid.
Sasagana ka because you know your God. You know Jesus Christ is the only one Savior. Your Almighty Creator. So for you, to live is Christ. And to die is gain. Kaya tayo, hindi tayo takot mamatay. Kasi alam natin kung saan tayo patungo. Pero nakakatakot mamatay. Pag hanggang ngayon, hindi mo alam ang purpose mo, mga kapatid. Kung ikaw ay bastang nakaganon lang, nakatusok lang, nakakatakot yun. Kung wala kang purpose sa buhay mo, kung bakit ka nga ba na nandito, na tinatawag mo lang ang Diyos. Kasi pwedeng nagsasabi ka lang, kapatid, please pray for me. Kasi feeling ko malakas yung Diyos mo. Ipagdasal mo ko. Paano ikaw walang sasalba sa'yo? But if you will live in Christ, hindi mo na kailangan ng ibang tao na ipag-pray ka. Hindi mo na kailangan ng ibang tao para sabihin na mag-pray ka at tawagin mo ang Diyos mo. Because you know your God is alive. Amen? Amen. Buhay na buhay ang Diyos. Handang makinig sa'yo, kapatid. Sabihin mo lang kung ano ang pangangailangan mo. Sabihin mo ang lahat ng inaing mo. Sabihin mo ang lahat ng pasasalamat mo. Because for me, to live is Christ. And for me, to die is gain. Amen? Amen. When you are rooted and grounded in Christ love, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. May question po ako, mga kapatid. Do you think that you are rooted and grounded in Christ love? Parang walang makasagot. I'm not sure. Do you think? Ulitin natin. Parang inaantok pa sila. Do you think that you are rooted and grounded in Christ love? Amen. Do you think? Amen. Do you think? Amen. With conviction? Amen. Do you think? Sabi mo, sige, amen na lang. Sige, amen na lang din. Ikaw ba, kapatid, ay nakabaon sa lupa? Yung pagmamahal mo sa Diyos ba ay nakabaon sa lupa? Or isa ka lang tanim na isang ganun lang at lilipat ulit sa kabilang pot? For sure, hindi. Amen? For sure, hindi. Alam kong hindi. Kasi alam nyo, ngayon pa lang, katabi mo na ang Panginoong Hesukristo. At sinasabihan ka niya, I am with you. And you are mine. Hindi ka pwedeng agawin ng kalaban sa akin. Because you are rooted, you are grounded in me. I am Christ. Hindi ako si Christ. Ang sabi lang po ng Panginoong Hesukristo yun sa'yo. Pinasasabi niya yun ngayong araw na ito, kapatid. That's why you have to keep the faith. Amen? Amen. Faith. Focus anything. Focus on anything. Because Jesus plus nothing is everything. Amen? Amen. Jesus plus nothing is everything. If you will put God first, if you will depend on God first, and if you will have the faith in God, impossible, it will become possible to Him. Amen? Amen? Amen. There's nothing impossible in God. Amen po ba? Amen. Sabi nga po sa Mateo 19:26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Amen? Amen. Amen. Sabi nga po sa F at sa A, focus anything. Focus anything. Even your situations, focus, kapatid.
Even your challenge. Kanina po ang ganda po ng devotion namin. Nastuck ako sa sinabi ni Sis Prem. Salamat, Daddy. I love you. Nag-commercial lang po ako. Sabi po kanina ng aming devotion sharing that blessed are those who are tempted. Blessed those who are tempted, but they find God's dependence. At sabi rin po kanina ni Sis Prem, instead of thinking you have problem, think of it as a challenge. The problem is not a problem. The problem is yours who's thinking the problem. Amen po ba? That's why it became a problem. But if you will think it as a challenge, you will find it as a challenge. Lord, I need to finish this situation. I need to pass these struggles that I am facing right now. This is a challenge that I will run the race. I need to finish the race. That is the challenge, not a problem. Amen? But if you will think it as a problem, di mo na kaya agad yan. Lord, ayoko na. Pagod na ako. Nakakapagod, nakakahingal. Masyado na akong matanda para isipin yung mga bagay na yan. Sayang yung Kojic na binibili ko. Sayang yung Gory. Kung lagi na lang akong mag-iisip. Sayang naman yung Myra na nabili ko sa Filipino store. Kung mai-stress lang ako, Lord, ayoko ng problema. Ayoko, Lord. Magbarik na lang tayo. Joke. Ganon yung mga tao na nag-iisip ng mga worldly things. Pero tayo, iba tayo mga kapatid, di ba po? Why? Sabi nga, problem? Problems pa more. Struggles? Struggles pa more. Stress? Stress pa more. Okay lang yan. Why? Because God is with me. If God is for me, who can be against me? Amen? Amen. So wala yan. Think the problem as challenge. Di ba? Salamat sa sinabi ni Sis Prem kanina. Amen. So sabi nga po sa Ephesians 3:17, so that Christ may dwell in your hearts through faith. That's why we have to focus anything. Any problems, it's not a problem. Any situations, it's not a situation that we cannot surpass. God is with us. And I pray that you being rooted and established with love. Paul always reminds us, we have to pray. We have to pray that every time we felt that our trees are being dry, we have to pray. We have to water our own plant. We have to water our own tree so that the fruits will bear. How can we bear fruits? We as a tree. How can we bear the fruit if we are not watering it with the scripture of God? If we are not watering it with communicating with God? If we are not watering it by going to the church and listen to the word of God? How can we be rooted? Paano mag-grow yung plants natin? Hindi lahat po ng puno ay matamis, mga kapatid. May mga puno na puno lang siya. May punong ganyan. Nakatayo siya, di ba, mga kapatid? Nakatayo siya. Do you think he is rooted? Do you think that tree is rooted? I think so. Hindi siya basta-basta nabubuwag kahit bagyo. But look at that tree. It's dry. There are some Christians who are coming to church telling that they are faithful. Telling, I am a faithful Christian. I give tithes. I always go to churches every Friday. I always pray. Who says I'm not praying? But the question is, if the situation will come unto you, brothers, sisters, do you think that your faith will not be shaken? Do you think that you still have that faith in God? Or you will question God?
God, why me? I am your faithful Christian. I am your faithful servant. Pwede tayong maging ganito, mga kapatid. Akala natin, rooted na tayo. Who says that I will not be saved? O sisave ako Do not judge me. Nagsisimba ako every Friday. I open my Bible. I say amen. I say in Jesus' name. I say praise the Lord. Every time there's worship, I'm singing. I'm dancing. But God knows your heart, mga kapatid. God knows your desire, mga kapatid. Baka naman pwedeng show off lang. Para lang masabi mo rin sa paligid mo at sa pamilya mo that I am a Christian. Amen? Ang hirap po ng ganun. Dahil baka pagdating ng end time, hindi tayo kasama. Amen? Paano naman po kung ganito tayo? Ang ganda pong tignan, di ba po? Napakaliwanag. Napakausbong. Glowing. Parang tayo, mga Kristiyano. Sinong nagsasabing may 30, may 50 na dito? Akala ko nga 16 years old lang lahat ng mga tao dito Wala akong nakikitang 50 plus dito. Lahat glowing. Lahat. Parang feeling ko nga lahat nag-glutatione Lahat ba tayo nag-vitamins ang gluta? Parang feeling ko lahat tayo ay glowing. You know why? Because God's presence is with us. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong buhay. Sinong nagsasabi? Sinong nagsasabi dito may 50 years old? Wala! Wala. Meron ba? Meron? Wala! Yung nasa labas. Alam mo, makikita mo minsan yung nasa labas. Minsan makikita ka may mga kasalubong ka sa citizen. Sasabihin, hi kapatid! Hi kabayan! Ang dami nilang problema. Ang dami nilang pinagdadaanan. Pero tanungin mo, anong problema nila? Hindi lang nagpakita yung boyfriend nila. Hindi sila minit up sa food court. Hindi sumipot. Tapos yung iba, nag-agawan lang ng kutsinta kasi isa lang ang dala ni ate. Nag-away-away ng dahil sa kutsintang na order. Ate, ang sabi ko sa'yo, di ba, order ko isang kutsinta. Nagalit na siya. Nakasimangot na siya. They are not rooted, do you think? Are they rooted in Christ? I don't think so. I am not judging. I was once become like that. Lahat, naiisip ko, problema. Pag wala ng sahod, pecha di peligro na, away na to. Nakakainis na. Gusto kong bumili ng ganito, gusto kong kumain ng ganito, gusto ko nang magbayad ng ito, pero wala. Problemado ako, stress ako. Dati, patayin mo ang ilaw. Gusto ko ng dilim. Ayoko makakita ng liwanag. Kasi stress ako. Hindi ko nakita, hindi ko namalayan. 2 weeks na pala akong hindi naliligo. Why? Because I am not thinking of God. That the joy of the Lord is my strength. I am thinking of my own stress. Yun tuloy, pumangit ako. Nagkalibag pa ako. Pero nakatipid ako sa shampoo. Pero napabayaan ko ang sarili ko. Gusto kaya ng Panginoon yun sa atin, mga kapatid? Ayaw niya. Kaya nga, pinapabaunan tayo ng faith. Sabi nga po ni Paul, paulit-ulit, faith, faith, faith. Ulitin nga natin, mga kapatid. Faith, 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 faith. Anong ibig sabihin ng faith? Fight! Fight the good fight with the Lord. Amen? Any struggles, every situation, fight the good faith. Fight the good fight, Fight the good fight with the Lord. If you have faith, you will fight the good fight. Amen?
Amen. We are this. Amen po ba? We are this kind of tree. Ang laki natin, di ba? Ang taba. Malusog. So, pag nakita natin to, alam niyo kung bakit? Alam niyo po mga kapatid, sa kaka-attend niyo po dito sa Jesus the Good Shepherd, kung dati ang waistline niyo, parang dati niya si Nikki, 34 lang ata waistline nito. Mga ilang taon na siya ngayon, 30 na, joke. Alam niyo bakit? Masaya kasi dito. Masaya po ba dito? Masaya dito kasi sama-samang kumakain. Hindi lang basta sama-sama kayong kakain sa spiritual, kundi dito rin yung nourishment. Ang sasarap pong magluto ng mga tao dito kasi po with love. Talaga, kaya parang excited na mamaya. Ano kaya ang kakainin natin mamaya? Pero mamaya na kayo ma-excite. Mas masarap mabusog sa salita ng Diyos. Amen po? Amen. So, we have to aim. We have to aim ourselves to become a tree like this. Na magbubunga tayo ng matamis na mangga. Hindi pwedeng magbunga ang mangga ng santol. Amen po ba? Pero paano ba magbubunga ng matamis ang ating puno? Kailangan pa matamisin natin ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal, hindi lang yung sinasabi, I love you Lord, I love you Lord. Ang pagmamahal ay may kasamang pagkilala. Dapat mong kilalanin kung sino yung minamahal mo. Dapat intindihin mo kung sino yung minamahal mo. Yun ang turo ng Panginoon sa atin. Kailangan nating lalong kilalanin ang Panginoon. Sino ba si Jesus Christ sa kanila? Bakit sila ay naiiyak sa tuwing sila ay nagbabanggit ng Jesus Christ? Sino ba siya? Dapat meron tayong curiosity. Sino ba si Jesus Christ? Bakit sila nagtataas ng kamay every time they speak the name of Jesus? Who is Jesus? Kapatid, alamin mong mag-isa. Gumawa ka ng one-on-one kay Jesus Christ. Doon mo malalaman how great God is. Amen? Amen. Impossible. Sabi nga po ulit natin, lagi nating balik-balikan ang paalala ni Paul. So that Christ may dwell in your hearts through Faith. and I pray that you being and established in Love. may have Power. together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Is it impossible to love God? Is it impossible to love God? Yes. It's not impossible to love God. You know why? Because love of God is the genuine love that we cannot compare to others. Si Lord lang yun. Lord lang ang may power, ang may kapangyarihan kasama ng mga holy people. At ang mga holy people, yun yung mga tao na meron silang boldness to worship God and to have faith that God is with them. Paano mo mag-grasp yun? Paano mo masasakop ang pagmamahal ng Panginoon? Hindi natin kayang sukatin kung gaano kalapad, kung gaano kahaba, at kung gaano kalalim. Nakita nyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Malawak. We cannot measure it. Hindi natin kayang arukin, kapatid. Sobrang haba. Lagpas sa langit na hindi natin kayang abutin. Sobrang lalim. That's why we are being rooted and grounded. Sobrang lalim.
na sa sobrang lalim ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo, yung kasalanan natin, yung kasalanan na dapat tayo ang ipako sa krus, siyang gumawa nun para sa atin. Ganun tayo kalalim. Ganun kalalim ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin kayang anukin, kapatid. Hindi natin kayang abutin. Hindi natin kayang hukayin. Nakakaiyak yung kabutihan ng Panginoon, no? Kasi hindi mo alam kung paano mo siya pasasalamatan sa araw-araw na buhay mo. Lagi mo na lang masasabi sa Panginoon, Lord, I am not worthy to receive you. But just say the word, and my soul shall be healed. Ganun kabuti ang Panginoon, na maiiyak ka na lang sa isang sulok at masasabi mo na, Lord, I am not worth it. I do not deserve this. I am in front of you, but I do not deserve this. But because of the saving grace of the Lord, He made us worth it. He made us deserved in front of Him. Sino tayo? Sino tayo para magmalaki sa Panginoon na kaya natin? Hindi natin kaya, kapatid. That's why pinabangunan tayo ng Panginoon ng faith. 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 Because we are dependent on God. Alam niyo po bakit ako naiiyak? Kasi hindi ko kayang arukin ang kabutihan ng Panginoon sa akin. Ngayon pa nga lang po na naiisip ko na birthday ko ngayon, hindi ko po kayang sabihin happy birthday. Kasi ito po yung first time na wala yung nagsilang sa akin. Yung first time na wala yung taong pinakamamahal ko. Pangalawa sa Panginoon. Pero alam niyo po, sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. That's why I have the strength here to face you and to tell you how God is wonderful, how God is marvelous, how the genuine of love of God is with me. That's why I am here in front of you. I do not deserve this, Lord. But because of your faithful love to me, I should be faithful to you. Paalala ng Panginoon sa atin yun, mga kapatid. We have to be faithful to Him. Kasi siya lang eh. Siya lang. Walang ibang magbibigay sa atin ng pagmamahal, ng pag-aalaga, ng pagsasabing mahal na mahal kita, anak, kundi ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi nga po sa Mateo 19:26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. There is no impossible things to God, mga kapatid. All your heartbreaks, all your trials, all your challenges, give it to the Lord. Give it to the Lord, mga kapatid. Iiyak mo. Iiyak mo. Alam nyo kung bakit? Dahil ang kapalit ng luha, ang kapalit ng luha ay ang pagsabi ng Panginoon sa'yo. Halika rito, anak. I will wipe your tears and I will save you. You know how much I love you. You've been faithful to me. That's why until now, I am so faithful to you. Ganun kabuti ang Panginoon. Na kahit tayo nakakalimot sa Panginoon, na minsan pagising natin sa umaga, yung chat ng boyfriend natin ang inaabangan natin.
Yung chat ng boss natin, ang tinitignan natin. Nakakalimutan natin. Sino ba ang nag-provide nun? Ng mga provisions, ng mga blessings. Yung sinasahod natin, yung mga natatanggap natin. Why don't we thank God first? Why do we thank the provider first? Why don't we thank the Creator first? Amen po ba? Amen. So, ito na po. To Him, to Jesus Christ, to God. Siya lang talaga. Siya lang. Lahat ng nangyayari, siya lang. All the goodness, to Him. All the faithfulness, to Him. All the love, to Him. All the supremacy, all the genuine love, all the power, it is to Him. And that is Jesus Christ. Amen? Sabi nga po ulit at uulitin natin. So that Christ may dwell in your hearts through, and I pray that you being established in, may have together with the Lord's holy people to grasp how and is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. God doesn't just give us wisdom. God doesn't just give us the knowledge to know the truth, to live the life. No. He gave us love. Amen po ba? He gave us a genuine and unconditional love. Without that love, we are nothing. That is how long, how wide, how deep is the genuine love of Christ. We cannot love Christ by saying we love God. We have to know God. We have to understand the greatest love of God. We need to know why God loves us. Why God created us. We have to know our purpose in life. And that is to love one another, to serve God. Amen? So wag po tayong maging madamot sa pagmamahal ng Panginoon. Give love. Give love. Tell to your kapatid beside you, I love you, kapatid. I love you. I love you. Give love. Give love. They need love. All of us need love. All of us wants the assurance that we are loved by God. Amen? Do not look on the love of other people. Do not look on the acceptance of other people. Do not look on the confirmation of other people that these people love me. Do not look for that affirmation to the other people. All of this, kanino mo lang dapat hanapin? To Him. To Him. To Jesus Christ. Lahat kasi yon, pwedeng sabihin ngayon ng asawa mo, I love you, I love you. Pero maya-maya, nakita mo lang yung hugasan. Ano ba naman yan? Hindi na naman kayo naghugas. Ayoko na talaga sa bahay nito. Iiwanan ko na kayo. Asan ang pagmamahal dun? Where is the love, Joe? Asan ang pagmamahal dun? Wala. Kasi meron kang condition. Ang love with condition, it's not love. It's just an infatuation, mga kapatid. It's not love. But love without condition, it's a pure love. Amen? Kaya may mga tao naghihiwalay. Alam niyo kung bakit? Naghihiwalay sila kasi akala nila, mahal nila ang isa't isa. I love you, I love you. I will give the moon, I will give you the stars. Dati sabi rin yun sa akin dati ng asawa ko. Sabi niya, alam mo, honey, I love you so much that I will give you the moon and I will give you the stars. Yes! Binigyan niya ako diamond na star. Alam niyo, hindi pa ako naging kontento. Sabi ko, where's the moon?
Alam niyo kung ano natanggap ko? Reklamo ka pa, kamahal-mahal ng binili ko sa'yo. See? Sabi mo sa akin nung last, I will give you the moon, I will give you the stars. Nung binigyan kita ng stars, hindi ka pa nakontento. Pati moon, hinihingi mo na. Ganun tayo. Hindi. Hindi, ganun ang mga taong gustong magmahal. Alam niyo tayo mga kapatid, ganun din tayo eh. Pag mahal natin, nandun tayo sa ano eh, alam niyo yung fire burning ba? Yung para bang uhaw na uhaw ka, I want to see him, I want to see him, I want to see her, I want to see her. Kinikilig-kilig ka pa. Hindi mo alam kung anong damit ang susutin mo, hindi mo alam kung anong pabango ang gagamitin mo. Excited ka, kinikilig. May naalala si Nikki. Kinikilig ka talaga. Hindi mo nga alam kung yung kilig mo naiihi ka o hindi mo maintindihan. Kasi nakita mo siya. Dapat ganun din tayo kapatid pag tayo'y magsisimba. Lord, kinikilig ako kasi makikita na naman kita. Yung presensya mo, Lord, mararamdaman ko na naman. At pag lagi kang ganun sa Panginoon, lalo mo siyang mamahalin. Kasi magkakaroon ka ng interes eh. Ganon din po kami dati, 7 years ago. Ano ba itong napuntahan namin simbahan? Sabi may free lunch daw kasi. So attend kami. Pag-attend namin sa City Center Hotel, Jesus, the Good Shepherd Church. Sabi, atras na ba tayo? Kasi hindi namin alam ano bang napuntahan namin. Pero sabi ko sa asawa ko, may libre daw kasing lunch. Tara na. Alam niyo, pagpunta namin, hindi kami nagkamali. Kasi, tumugon kami sa pagtawag ng Panginoon. Tumugon kami sa pagtawag ng Panginoon. At pagpasok namin, naalala ko si sister nung pagpasok niya kanina, nataranta kaming lahat. Kasi umiiyak siya. Ganon din kami. Nasa pintuan pa lang kami, naiyak na kami. Ramdam na ramdam namin yung presensya ng Panginoon. Na feeling namin lahat ng tao doon sa simbahan, sa City Center, sila Pastora Jo, sila Pastor Nato, sila Ate Olive, lahat sila, kinamayan kami, niyakap kami. Feeling namin, nasa heaven na ba tayo? Kasi nakita namin yung glowness sa mukha nila. Ang sarap ng feeling noon mga kapatid, yung bago ka pa lang sa simbahan, tapos yung pagyakap nila sa'yo, pag-welcome nila sa'yo, ramdam mo eh. Ito yung hinahanap ko sa tuwing nag-iisa ako, yung comfort. Lord, salamat. Thank you Lord, kasi ito yung kasagutan sa pag-iyak ko nung nag-iisa ako. Yung merong yayakap sa akin at magsasabing, welcome kapatid, welcome dito sa simbahan. Masaya ako dahil tinugon mo ang pagtawag ng Panginoon. Amen? Ganun, napakasarap. Isa rin po kami sa ganung na-blessed. Kaya alam niyo, nakaka-bless po talaga ang ating simbahan na sa tuwing may pumupunta dito, naiiyak sila. Di kasi nila makontain yung presensya ng Panginoon. Kasi talaga po totoo yun. Napakasarap po talaga pag yung presensya ng Panginoon ay nandyan. Amen? Sabi nga po, for me to live is Christ and to die is gain. Sabihin nga po natin with conviction na. For me to live is Christ and to die is gain. Mas naiintindihan na po ba natin yung sinabi ni Paul? Mas naramdaman na po ba natin that we have to live in Christ? Because to die is gain. To die in Christ is gain. Because every time that we are thinking that if we will die today, God will take us. Okay lang. Hindi ka matatakot. Pero paano yun? Kung biglaan, nasa Radisson ka. Teka Lord, lalabas lang ako. Nasa Radisson ako, magra-rapture na pala. Nakakatakot yun, di ba? You did not die in vain. Kasi, inubos mo yung oras mo sa mga panahon na pansamantala. Ito forever to, kapatid. Forever to. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos, forever to. Amen? Forever to, mga kapatid.
I tell you, bumalik ka. Makinig ka ng salita ng Diyos. Pagyamanin mo ang puno mo. Diligan mo ng diligan ng mabubuting salita ng Diyos. I tell you, bubunga ka ng napakatamis na prutas. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong buhay. At sabi nga po, sa Mateo 24:35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kahit na magunaw ang mundo, ang salita ng ating Panginoong Hesukristo ay kahit na kailan ay hindi kukupas. Hindi mawawala. Sinabi ng Panginoon na ikaw ay ililigtas niya noon, ngayon, at magpakailanman. Magtiwala ka. Have faith, have faith, have faith. Amen? Conclusion na po tayo. God can change anyone. God gave Paul the strength, wisdom, and endurance to carry out the mission Jesus entrusted Paul. It says in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Can we say it with conviction to the Lord? I can do all things through Christ who strengthens me. Let us always be reminded that our power to live the Christian life comes from God and not to ourselves. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It is not about our own might that we are here telling that we are faithful. No. God knows the deep things inside your heart, mga kapatid. You have to say it to the Lord. You have to express it with the Lord. You have to sacrifice yourselves to the Lord. And that's the time that God will say that faithful, my good and faithful servant. Well done. Amen? So, kantahan po natin ang ating Panginoon ng goodness of God because He is so good to us. Amen, hallelujah. Tayo po'y muling mawig pa sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Truly in all needs, ang tunay nga kabutihan ng Diyos sa ating Lord. Yes, oh God, we truly declare once again your amazing love in us. Hallelujah. So
Sabi mo nga po, Panginoon, O Lord God Jesus, that we have to live in faith, O Lord God Jesus. That we have to live in faith because you are alive. You are alive. You are alive, O Lord God. You are alive in our hearts. Your presence of your Holy Spirit is within us. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Because every time we speak your name, every time we're speaking your name, we are healed. We are so blessed. We are whole in front of you, O Lord God Jesus. Lord, thank you for this reminder, Lord God Jesus. Thank you for the word of God, O Lord God, that you have to tell us, Panginoon, that for us to live in Christ is gain. To live in Christ, to live in Christ is for you, and to die is gain, Panginoon. We are not afraid. We are not afraid of this word because we know that you are with us. Your goodness is with us. Your love is with us. Your protection is with us. Your comfort is with us every time we're speaking your name. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, O Lord God. Salamat sa iyong paalala, Panginoon, O Lord God Jesus. Salamat that we can do all things through you, Christ Jesus, who always give us the strength. Thank you for the strength. Thank you for the wisdom. Thank you for the knowledge. Thank you for the love. Thank you for the protection. And thank you for the saving grace, O Lord God. Thank you for the saving grace, O Lord God Jesus. Thank you for your precious blood that surrounds us, Panginoon, that keep us, Panginoon, alive. Thank you for the love, O Lord God Jesus. At we know, O Lord God, that same God that we are fighting for, the same God that we are standing for, the same God that we have the presence in our life, is the same God that will keep us alive in the coming anniversary. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. You're so good to us. You are so good to us. Thank you for the protection, O Lord God. Thank you for the sovereign Almighty that you are to us, O Lord. Salamat sa iyo, Panginoon, that you are so good. You are so good. Lord, thank you for these people who are always seeking your love. You are always faithful to you. That they are always asking for your presence. We know, O Lord God, that this day is not just the end of them to know you more, but this is the first day that they will seek you more and more and more, O Lord God. That they will seek your presence, that they will look for the word of God that will surround them through their lives, O Lord God Jesus. Start us, Panginoon. Rebuke us in any weaknesses and strongholds that we keep on holding. Alisin mo sa puso namin ang mga bagay na makakapagpahadlang para lalo ka naming purihin. Ayusin mo ang mga bagay na dapat naming ayusin kasama ka. Gawin mo kaming karapat-dapat sa harap mo. Because we have a big faith in you, Lord. That you will guide us. You will save us from all our sins. We praise your name on high, O Lord God Jesus. We glorify your name on high. Palakpakin natin ang ating Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, O Lord God Jesus. Oh God, you're so good. You're so good to me. Sabihin nga natin with conviction that we are so blessed, that we are called, and we are whole. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I declare your name. I am faithful and anointed, privilege of power, for the glory of Jesus' name.
glorify you on high. You are the greatest of all the greatest. At lahat ng ito, Panginoon, O Lord God, lahat ng ito ay para sa iyo. In Jesus' mighty name, Amen! Amen! Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Maaari po ba nating tawagin ang ating mga bago at ipag-pray po natin sila. Amen. Hallelujah. Ipag-pray po natin sila, mga kapatid. Sige po. Alam niyo po, milyon-milyong anghel ang nagdidiwang. Millions of angels are celebrating. Millions of angels are rejoicing. The incense of God's loveliness is us. It's here. The presence of our Lord Jesus Christ. The love of God and the presence of the Holy Spirit is within us. Samahan natin ang ating mga bagong kapatid na magpapatanggap sa Panginoon. Gusto ko po muna kayong tanungin, mga kapatid. Tinatanggap niyo po ba ng buong puso ang ating Panginoong Jesucristo? Amen po. Alam po natin na it is not an accident that you are here. Ito po ay plano ng Panginoon. It's in a blueprint already. Yung pagdating mo, mga kapatid, hindi ito aksidente. Maaaring sabihin natin na hindi natin sinasadyang sila ang mga naging magulang natin. Pero hindi totoo yun, kapatid. Dahil bago ka palang isilang, alam na ng Panginoon kung anong gagawin niya sa'yo. At meron siyang magandang plano sa'yo. Kaya ka naririto. Naririto ka sa Jesus the Good Shepherd Church of Oman International. Kasi tinugon mo ang pagkakatawag ng Panginoon sa'yo. Kaya kami dito sa simbahan ay sama-sama na kayo ay pagdadasal. Dahil alam namin na ang presensya ng Panginoon ay sasamahan ka simula sa araw na iyo siya'y tinanggap. At hanggang sa pag-uwi mo, sasabihin niya sa'yo, salamat anak, kasi diningin mo, tinugon mo ang pagtawag ko. Sabay-sabay po natin itaas ang ating kamay at ipagdasal po natin. Bali, magsasalita po ako. Tapos po, kayo po ay susunod sa akin, mga kapatid. Sabihin niyo po muna yung inyong mga pangalan at pagkatapos po ay maya-maya ay ako naman po ang magpipray pa. Kami naman po ay magpipray para sa inyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon naming banal, ako po ay na lubos na tumatanggap sa iyong pagkakatawag, Panginoon, O Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, na ako, Panginoon, ay iyong tinawag, Panginoon, O Lord Jesus. Matagal na kitang hinihintay, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na sa pagtugon ko sa iyong pagtawag, ikaw ay nalulugod sa akin. Lord, ako po ay nananalangin na ako po ay isulat mo sa aklat ng iyong buhay. Na sa pagtawag mo sa akin ay naroroon ako at nakasulat sa iyong aklat. Salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lamang po ay binibigay ko na ang aking buhay sa iyo. Sinasakripisyo ko na ang aking mga oras para sa iyo. Na ang pagkakatawag mo ay hindi basta-basta pagkakatawag lang, Panginoon. Subalit, Panginoon, ako ay lalong
nalalapit sa iyo. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon, O Lord God Jesus, na ginamit mo ang mga tao para ako ay makatawag, ang makalapit sa iyong pagtawag. Lord, huwag mong hahayaan, Panginoon, na ako ay lalo pang lumayo sa iyo. Bagkus, Panginoon, ito ang simula ng ating laging pagkakausap, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, O Lord God Jesus. Ngayon pa lamang po ay tinatawag mo na ako at tinatanggap ko ang iyong kaligtasan. Panginoon, salamat sa mga salita na aking babaunin. Salamat sa aking pagkakatawag na aking itinugon. At salamat, Panginoon, sa proteksyon na iyong pinagkakaloob sa akin, kasama ng aking pamilya. Marapat na ika'y pasalamatan, Panginoon, sapagkat naririto ako sa iyong harapan, tinutugon ang iyong pagtawag. Salamat sa kaligtasan. At Panginoon, sa aking pagtanggap, hugasan mo ang lahat ng aking kasalanan. Alisin mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi makakalugod sa iyo. Tabasin mo, Panginoon, ang mga dapat tabasin. At gawin mo akong karapat-dapat sa iyo at patuloy na magpapatuloy sa iyo. Salamat sa paglinis sa aking kasalanan, Panginoon. Ngayon pa lamang po, ay alam ko na ang presensya mo ang laging sasama sa akin. Maraming salamat, Panginoon. Ako na lamang po mananalangin, samahan niyo po ako. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah.